Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pagkakakilanlan natin bilang Muslim. Opo mga kapatid, tayo po ay naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil doon, nagkakaroon tayo ng pagkakakilanlan mula pa yan sa simula. Lalo na sa atin mga Muslim na tayo'y likas na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsunod. Katulad ng sinabi ng propeta Muhammad sallam, an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuawidanihi aw yunasiranihi wa zada wa yumajjisanihi wa yusharikanihi. Katulad sa inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat na sanggol ay ipinanganak ayon sa kalikasan. Pagkaraan ang mga magulang niya ay gagawin siyang Hudyo o Kristiyano o kaya isang Madyos o Pagano, isinalaysay ni Humaydi. Kaya sa kwento na yan sa hadith mga kapatid, nagpapatunay talaga yan na ito ang mga ganitong mga pangyayari ay dapat malaman mo na mula pa sa simula na meron talaga tayong pagkakilanlan, na tayo ay kailangan mga Muslim. Hindi sa simula Muslim ka pero sa dulo Hudyo ka, subhanallah. O kaya simula pa lang Muslim ka, naging sa dulo Christian ka. Hindi ganun. Dapat mula sa simula hanggang katapusan, na dalang-dala mo pa ang pagkakilanlan mo na bilang Muslim, na bilang sumuko kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napapabilang po tayo sa iisang nasyon. Nasyon kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo nagsabi. Sabi ng Allah, kanan nas ummatan wahida paba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqa liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa katauhan dati ay iisang nasyon, at saka nagpadala ang Allah ng mga propeta bilang tagapagbalita ng mga magaganda at tagapagbabala. At ibinaba kasama nila ang kasulatan ng may katotohanan upang ipangahatol sa pagitan ng mga tao tungkol sa kanilang hidwaan. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbalita na sa atin nang mula tayo sa iisang nasyon. Nagkakagulo lang. Kasi nga sa time na binigyan na sila ng kasulatan, doon na nila inuunawa ng kanya-kanya. Dahil sa kanilang paglabag. Kasi paglabag to nagkakaroon ng mga sekta-sekta, nagkaroon ng iba pang mga paniniwala. Kaya ang Allah lamang naggagabay sa tamang landas mga kapatid. Kaya dito, isang nasyon talaga tayo. Kaya mayroon pa nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala na pinakamaganda sa lahat, sabi niya, ya ayyuhal nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sa sinabi ng Allah, o sangkatauhan, tunay nilikha namin kayo mula sa lalaki at babae at ginawa namin kayong mga nasyon at mga tribo
upang kayo'y magkakakilanlan. Katotohanan, ang pinakamarangal sa inyo sa piling ng Allah ay ang pinakamatakutin sa inyo. Subhanallah, tingnan nyo, pinakilala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng tao ayon sa kanilang mga nasyon at tribo. Doon nagkakaroon tayo ng idea. Ngunit, meron pa palang pinakamataas na pagkakakilanlan. Ang pinakamataas na pinagkakakilanlan, yun po ang merong takot sa Diyos. Kaya, dapat nagkaroon ka ng ganitong pagkakakilanlan, kapatid, bilang Muslim. Kasi ang Allah, siyang higit na nakakaalam. Kaya kung gagamitin mo ang tribo mo, gagamitin mo ang nasyon mo kung saan ka galing, ay talagang hindi po yan ang pinakamarangal. Allahu Akbar. Kaya pasalamat talaga tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala kasi tinuruan tayo ng mga ganitong pagkakikilanlan na dapat mayroon ka palang taglay na takot kay Allah. Kaya, alam nyo, bilang tunay na mga Muslim, tunay na sumuko kay Allah, ang nagpangalan sa atin na Muslim, yun po ang ating ama na si Propeta Ibrahim. Siya ang unang nagtawag sa atin na mga sumuko, ibig sabihin nag-Muslim. Kasi Muslim, ibig sabihin sumuko. Ang Islam, ibig sabihin pagsuko. Kaya kapag nagsuko ka, tinawag kang Muslim. Katulad na sinabi ng Allah, millata abikum Ibrahim, wasammakumul muslimina min qablu. Sinabi dito, siya ang nagpangalan sa inyo bilang mga Muslim. Nung dati pa. Tapos ano pa? Fi hada liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Sabi dito sa kadahilanan na ito upang ang mensahero ay maging saksi laban sa inyo at kayo ay magiging mga saksi laban sa mga tao. Kaya tingnan nyo mga kapatid, ganitong kadahilanan na ito na pinangalan tayo mga Muslim kasi nga parangal pala yun ng Allah subhanahu wa ta'ala para magkaroon tayo ng pagkakilanlan natin na tayo'y sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo'y sumuko sa kanyang batas. Kung ipinangalan ka lang kahit kanino dyan, example may alias ka na pusa, alias mo daga, subhanallah, mas mainam patawagin mo sarili Muslim. Muslim, sumuko sa batas ng Allah. At ang pagkakilanlan natin na ito bilang Muslim, gusto ng Allah na manatili ito bilang bakas hanggang sa araw ng paghuhukom. Ganun ang gusto ng Allah. Manatili sa atin ang pagkakilanlan na ito. Kasi nga, ang buhay sa mundo hindi lamang ang natatapos dito sa mundo. Bagkus mayroon pang panibagong buhay kapag tayo'y dumaan sa kamatayan. Kaya ang gusto ng Allah ay magsamba tayo sa Kanya para magkaroon tayo ng pagkakilanlan. Katulad ng sinabi ng Allah, Sibghatullahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sinabi ng Allah, pantina sa relihiyo, tingnan nyo, pantina sibghah. Pantina, kapag tinina ka, mananatili yan, di ba? Yun ang sa religion ng Allah. At sino ang pinakamabuti kaysa kay Allah sa pagtitina? At kami para sa Kanya ay mga mananamba. Kaya, kailangan ang bakas, mga kapatid, parang tina, kung ano pa dito, parang tina na nanatili sa'yo. Kasi kailangan dalihin mo yan Yun ang iyong pagkakakilanlan. Yan na dapat ikaw ay matatag, na ikaw ay nanatili sa pagsunod, na ikaw nanatili sa pagsuko kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa araw na paghuhukom, mga kapatid, kapag ikaw sumunod sa mahal nating Propeta Salam, ang pagkakikilanlan mo ay matatanaw sa buong sanlibutan. Subhanallah, matatanaw ka.
makilala ka na ikaw ay pangkat ni Prophet Muhammad SAW. Kaya bilang Muslim, kailangan sumunod tayo sa yapak ng mahal nating Propeta Muhammad SAW. Kaya lagi tayo nagsasallallahu alaihi wasallam, binagdadasal natin para kay Prophet SAW ang mga ganito. Para kasi nga tayo, para maging kasama tayo sa Kanya. Meron ngang isang hadith dito na ayon kay Nuaym al-Mujmir na nagsabi, umakyat ako kasama ni Abu Hurairah sa bubong ng masjid at saka nagsagawa siya ng wudu. At nagsabi, narinig ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagsabi, ang aking pamamayanan ay tatawagin sa araw na pagkabangon na may ningning ang mga mukha at mga paa mula sa bakas ng wudu. Kaya sino man sa inyo ay ang papahabain ang kanyang liwanag, kung gayon ay gawin niya ito. Sinalaysay ni Bukhari. Kaya tingnan nyo, ang pamayanan ng Propeta Salam, may ningning ang kanilang mga mukha. Tingnan, yun ang palatandaan. Kasi nga, nagkaroon sila ng pagkakakilanlan na sila'y talagay mga tagasunod ni Propeta Muhammad SAW. Kaya kahit mga simpleng mga gawain na ito, simpleng gawain na ito mga kapatid, nagkakaroon tayo ng pagkakakilanlan. Allahu Akbar. At ang sumunod kay Prophet Salam sa araw paghukom ay talagang makakasama sa kanya. Tingnan nyo sa hadith dito, an Anasin Numalik radiyallahu anhu qala Rasulullah salam ana aktharul anbiya'i taba'an yawmal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'al babal jannah. Sinabi dito na inulat ni bin Amnas radiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallam, ako ang magkakaroon ng pinakamaraming tagasunod sa mga propeta sa araw ng pagkabangon at ako ang unang kakatok sa pinto ng paraiso. Isinalaysay ni Muslim. Kaya tingnan nyo ang hadith na ito, kapag ikaw pala nagkaroon ng pagkakikilanlan dahil sa pagsunod mo kay Prophet Salam, ay papasok tayo sa paraiso at unang pangkat na makapasok doon kasi ang propeta siya ang unang kakatok doon. Allahu Akbar. Papasukin ang unang nasyon, ang huling nasyon, at sila naman ang unang nasyon na makakapasok sa paraiso. Kaya napaka-importante talaga sa Islam ang ating paggaya sa propeta sa wasalam bilang ating pagkakilanlan. Kung anong nakikita natin kay propeta, ganon dapat ang ating pagkakakilanlan. Dapat makilala ka na bilang isang tagasunod ni Propeta Muhammad SAW. Allahu Akbar. Kaya ang mga sunna na yan, napaka-mahalaga yan sa ating bilang tagasunod sa Kanya. Kaya, kung hindi mo binubukod, kapatid, ang sarili mo dito sa mundo, hindi ka ayaw mo sumama sa mga kapwa mo Muslim, sa kapwa mo manampalataya ay talagang mapapahamak ka sa araw ng paghukom. Kaya kailangan meron ka ng pagkakakilanlan na Muslim ka. Kasi nga nakakatakot sa araw ng paghukom. Meron nga kwento dito, si Prophet Salam nagsabi siya. Sabi niya, ang sino mang sumasamba dati sa anumang bagay ay kanyang sundan ito. At saka susundan ng sino mang sumasamba dati sa araw. At susundan rin ng sino mang sumasamba dati sa buwan. At susundan rin ang sino mang sumasamba dati sa Diyos-Diyosan. At manatili ang nasyong ito kasama ang mga papagkunwari. Kaya tingnan nyo sa araw paghukom, ganun pala mangyari doon. Susundan mo ang iyong sinasamba. Kaya kung iyong pagkakikilanlan katulad ng mga Buddhist, subhanallah, sasama ka sa Buddha. Kung pagkakikilanlan mo parang Christian ka, sasama ka doon sa cross nila. Kung pagkakakilanlan mo ay parang Hudyo ka, ganun na ganun. Kaya lahat ng mga dapat meron kang Muslim identity talaga, kapatid. Para magiging malinaw sa iyo dito pa lang sa mundo na ikaw ay nasa gabay. Kung ihintayin mo ang iyong pagkakilanlan doon sa araw paghukom, malilito ka at maliligaw ka, kapatid. Kaya piliin mo na ang tamang pagkakilanlan dito pa lang sa mundo.
Kaya bilang Muslim mga kapatid, iniingatan natin ang ating reliyon. Kasi ang reliyon yun ang magpapakilala sa atin. Bago maglaho mga kapatid. Kasi may palugit ang lahat ng bagay. Kung hindi maglaho ang reliyon, maglaho ka rin. Ibig sabihin, mamamatay ka rin. Dalawa lang yan, ikaw o ang reliyon. Lalo ng Quran. Ang Quran, mawawala ang lahat ng Quran, lilipad yan. Ang maiiwan lang ang mga kopya. Wala na ang usulat doon. Subhanallah. Kaya, ang mga talaan na lang pala maiwan. Kaya nakakatakot mga kapatid kasi meron nga sinabi si Ibn Abbas. May hadith dito na inulat ni Ibn Abbas tungkol sa nagbebenta ng mga kopya ng Quran. Sila ay tanging taga-kopya lamang na nagbebenta ng gawa ng kanilang mga kamay. Binanggit nila ayon sa sinabi ni Ali radiyallahu anhu, darating ang panahon sa mga tao na wala nang matitira sa Islam maliban sa pangalan nito at wala nang matitira sa Quran maliban sa nakasulat doon. Subhanallah. Ito nakakatakot mga kapatid. Wala nang matitira sa Islam bukod sa pangalan na lang. Hanggang sa panahon natin, nakikita na natin yan. Pangalan niya Muhammad, pero wala na sa Islam ginagawa niya. Pangalan niya Aisha, pero tingnan mong kanyang gawa, wala na rin sa Islam. Kaya pangalan na lang ang natira sa pagka-Islam niya. Kaya meron pang sinabi nga si Ali dito, ang kanilang mga masjid ay nakatayo sa araw na iyon, ngunit giba naman sa patnubay. Subhanallah. At ang kanilang mga scholar ay masasama sa ilalim ng kalangitan. Tingnan nyo, ilalim ng kalangitan, ano to pangtalinghaga yan. Ibig sabihin, nasa tuktok sila. Ibig sabihin, nasa makilalang, na sila, tanyag na sila masyado, pero sila yung mga masasama na. Audubillah, ganun ang nangyari. Dahil mula sa kanila darating ang kapighatian at sa kanila rin ito babalik. Subhanallah. Kaya nakakalungkot mga kapatid, bakit ganun ang nangyari sa mga ibang scholar natin. Sila pa ang dahilan ng fitna. Sila pa ang pasimuno sa kapighatian, sa mga trahedya o ano pa dyan. Kaya mag-ingat tayo sa kinukuha nating kaalaman. Kaya kapag ikaw lalaho na ang pagkakilanlan mo mga kapatid, dahil maraming nakakalimot dahil sa paggawa ng kasalanan, nakakalimot sila. Alam naman natin may mga kapatid, hindi sila nag-aral. Meron ding mangmang na maalam dati dahil sa paggawa niya ng maraming mga kasalanan, doon na nagsimula, nakakalimot na siya unti-unti. Alam, ganun ang kasalanan, nakakalimot ng kaalaman. Kaya dahil doon, dumadami ng kanyang pagkalimot hanggang si Allah subhanahu wa ta'ala malilimutan niya, naudzubillah. Katulad sa hadith dito, an Anasin anna Rasulullah sallam qal la yaqumu as-sa'a hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Na inulat ni Anas bin Malik na sinabi ng minsay Rasulullah sallam, hindi tatayo ang oras hanggang sa hindi sasabihin sa mundo Allah, Allah, isinalaysay ni Muslim. Subhanallah, ganun na ganun. Kaya kung hindi ka ang pagkakilanlan mo Muslim, subhanallah, makakalimot ka, pati Allah hindi mo na mabanggit-banggit. Kaya pag-ingatan mga kapatid, kasi maraming naglitawan na mga mangmang. Dumadami ng mga mangmang hanggang sa dami nila mga kapatid, ang tingin nila sa tama, mali na. Tingnan nyo, ganun nangyari sa kamangmangan. Ang tama, naging mali. Ang mali, naging tama. Kaya sabi dito sa hadith, inna min ashratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yadharal jahalu wa yabshul zina wa yushrabul khamru wa yadhabar rijal wa tabqan nisa hatta yakuna li 50 mara'atan kayhimun wahidun. Sinabi na ayon kay Anas bin Malik radhiyallahu anhu na kanyang sinabi, hindi ko isasaysay sa inyo ang isang salaysay
na aking narinig mula sa Propeta Salam na walang sino man pagkatapos ko ang magsaysay sa inyo na narinig ito mula sa kanya mismo. Katotohanan, kabilang sa palatandaan ng oras ay ang paglaho ng kaalaman at paglitaw ng kamangmangan at paglaganap ng pangalunya at ang alak ay iinumin, ang mga kalalakihan ay mawawala at ang kababaihan ay mananatili hanggang sa magkakaroon ng isang tagapangalaga para sa 50 babae. Subhanallah, isinalaysay ni Muslim ninyo. Dating ang araw paghukom, malapit na, 50:1 na lang. Babae 50, isa na lang ang natirang. Ganun mga kapatid, sa panahon natin, ramdam na natin yan. 10 pa lang nga ang ratio. Paano na kung sa araw paghukom? Kaya dapat mga kapatid, bilang Muslim, dapat mamatay tayo bilang Muslim rin. Kasi iyan ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayo mga sumampalataya, matakot kayo kay Allah, tunay na pagkatakot, at huwag kayong mamamatay maliban na kayo'y mga Muslim. Huwag talaga kayong mamamatay maliban na kayo'y mga Muslim. Subhanallah, napakalinaw talaga pagkasabi dito ng Allah. Na dapat meron kang pagkakikilanlan hanggang sa kamatayan na ikaw ay Muslim. At ang mga Muslim, mga kapatid, isa sa mga pagkakilanlan nila na ay nag-uutos sila ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan. Kaya huwag kang magtaka kapag ang kapatid mo natuto na sa Islam, nagiging reliyoso na, magbibigay sa iyo ng payo. Gusto niya, iligtas muna kanyang sarili at iligtas ka rin kapatid. Kasi ang pagpapayo ay both side yan makakapakinabang. Hindi lang ang nagsasabi. Bagkus ang nagsasabi, nagkakaroon siya ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag kang sumama lagi sa mga pangkat ng Satanas. Kasi ang pangkat ng Satanas ay mga lugi yan. Katulad ng sinabi ng Allah, Inna izbas syaitani humul khasirun. Katotohanan, ang pangkat ng Satanas ay sila ang mga matatalo. Tignan nyo, mga talunan yan, mga kalyado ng Satanas. At sa Islam, lahat ng mga gawain ng Satanas, mga kapatid, huwag mong gayahin. Kaya kung ang pagkakilanlan, demonyo, subhanallah. Sa Islam, pinagbawalan nga lahat. Dapat isalungatin mo lahat ng kanyang mga pinanggagawa. Katulad din sa hadith na inulat ni Ibn Omar na sinabi ng Propeta Salam, kapag kumain ng isa sa inyo, dapat kakain sa kanyang kanan. At kapag uminom, ay dapat iinom sa kanyang kanan, sapagkat si Satanas ay sadyang kumakain sa kanyang kanan at umiinom sa kanyang kaliwa. Isinalaysay ni Muslim. Tingnan niyo, lahat ng gawain. Kahit ang gawain na ito, sa tingin natin, okay lang. Hindi. Ang purpose doon, para hindi natin magaya si Satanas. At si Satanas, alam naman natin, pupunta yun sa impyernong apoy. Kaya pinagbawalan tayo, nagagayahin natin ang demonyo na yun, mga kapatid. Kaya dapat doon ka kay Allah, ang kaalyado mo, si Allah. Kasi nga, ang mga kaalyado ng Allah ay talagang magwawagi doon sa araw ng paghukom. Kaya bilang mga Muslim, bilang kanilang pagkakakilanlan, dapat malasahan mo o kaya maramdaman mo kapag tinawag ka na ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu. Tinatingnan nyo, tinatawag kang Ya ayyuhalladhina amanu o kayong mga sumampalataya. Dapat ano mo yan ramdam mo yan kapatid. Kaysa tawagin ka fasikun, kaysa tawagin kang maswail, masutil, o ano pa dyan. Kaya hindi tayo dapat magkatawag ng ganun. So, sotil, subhanallah. Kasi nga nakakatakot yan. Katulad sinabi ng Allah dito, La takunu kalladina nasallaha faansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Sinabi ng Allah. At huwag magiging katulad ng mga yaong nilimot nila si Allah. Kaya inilimot rin niya sa kanila. Nilimot din sila. Nilimot rin niya sa kanila ang kanilang mga sarili.
magkagayon sila ang mga Suwail. Tingnan niyo, Suwail sila mga kapatid. Kaya dapat mga Muslim, may mga pagkakilanlan, lalo na mga kapatid nating mga kababaihan. Ang pagsusuot nyo ng hijab, yun ang pinakamatinding pagkakilanlan natin mga kapatid. Na kayo'y mga sumuko na sa batas ng Allah. Kaya magalak ang isang Muslim kapag siya ay nagpapakita na ng pagsuko. Kasi nga ang pagsuko na ito kasama na rin kadalisayan sa kanyang dangal at puri. Na hindi siya nanggagaya sa mga taga-imperno. Na hindi siya nanggagaya sa mga mahalay na mga pananamit. Na nagiging sanhi ng ang pagiging agresibo ng mga kalalakihan sa paggawa ng kasamaan. Kaya huwag natin silang gayahin. Gayahin natin ang ating relihiyon. Ang tinuro kasi yan ang ating tunay na pagkakakilanlan. Katulad sa hadith mga kapatid, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. At sino mang nanggagaya sa isang pangkat ay kabilang na nila. Kaya tingnan niyo, kabilang na nila. Kaya nakakatakot. Bakit ka kabilang kanila doon? Lalo na sa mga gawaing merong sangkot ang pangrelihiyon, hindi ka dapat sumali doon. Lalo na ang tinatawag nating Christmas. Subahan na ng Christmas na yan. Kapag sangkot ka dyan, parang pwede ba ikaw maniniwala ka ang Diyos nagpakatawang tao? Tapos dahil nagpakatawang tao, kailang idanak ang kanyang dugo para maligtas ang sangkatauhan. Subhanallah. Napakalaking ang pag-alis pusta sa karapatan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya namatakot ka talaga, bakit mo gagawin yan? Kaya kahit pista sa Islam nga pagkakilanlan natin yan Pagkakilanlan natin, katulad sa sinabi dito sa hadith mga kapatid na inulat ni Aisha na pumasok ang Abu Bakar radhiyallahu anhu habang nasa kanyang pili ang dalawang aliping babae ng mga ansar na umaawit anumang pinagsasabi ng mga ansar sa araw ng buat. Sinabi niya, hindi naman sila mga awit talaga. Kaya't sinabi ni Abu Bakar, bakit mayroong mga himig ng Satanas sa bahay ng mensahero sallallahu alaihi wasallam? At iyon ay sa araw ng Eid. Kaya sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, O Abu Bakar, tunay na ang bawat mamamayan ay merong festa. Inna likulli qaumin idan wa hada iduna. At ito naman ang ating festa. Tingnan nyo, at ito naman ang ating festa. Isineresya ni Bukhari at Muslim. Kaya pagkakilanlan talaga kasi inangkin ng propeta, ito naman ang ating festa. Kaya wag na tayong sumama sa mga pagdiriwang na mga hindi naman karapat dapat idiwang. Lalo na sabihin mong Diyos nagpakatawang tao, subhanallah, naging baby, tapos papatayin naman nila. Pagdating ng April, papatayin, subhanallah, anong klase paniniwala yan? Kaya inutusan nga tayo na mag-iba sa mga pagano. Hindi natin dapat gayin mga pagano. Kasi yung mga pagano, nakakatakot. Dapat natin mga buhay natin mga kapatid. Sa time nga ni Prophet Salam, hindi pa ganap, hindi pa tapos ang mga batas kasi ang batas iniunti-unti iniibig niya sumang-ayon sa mga angkan ng kasulatan, pero sa time na natapos ng Islam, doon na hindi na siya sumusunod. Hindi niya nagginagaya kasi nga nagkaroon na ng pagkakilanlan na tayo mga Muslim, ang ating reliyon ay kompleto. Ganun pala. Basta ang iyong paniniwala, ang religion kompleto, yun ang dapat mong itutukan ng diin. Yan ang dapat mong ilagay sarili mo. Ito dapat ang aking pagkakakilanlan na kailangan isalungatin mo sarili mo sa ibang mga religion. Dapat ikaw ay bukod tangi. Kaya meron nga sa time nito ni Prophet sabi niya, Khaliful Yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Sinabi ni Prophet sallam dito, maiba kayo sa mga Hudyo sapagkat hindi sila nagrasal ng nakasuot ang kanilang mga sandal at sapatos. Isinalay si Abu Daud at itinama ni Al-Baqir. Yung pag darasal, kailangan natin, isuot natin
Eh kung example, sa labas lang man, wala problema. Dati kasi hindi naman katulad ngayon. Ngayon, high-tech na. Siyempre, may mga carpet na. Dati wala. Doon lang sila sa masjid nila na luwad lang, lupa lang. Kaya, hindi na kailangan ihubarin nila kanilang mga sandal. Magsala sila dyan. Nakasandal sila o nakasapatos. Kaya, meron nga dito sa hadith dito na innal yahuda wa nasara la yasbugun fakhalifuhum. Katotohanan ng mga Hudyo at mga Kristiyano ay hindi nagpapatina, nagpapakulay ng buhok. Kaya salungatin sila. Kaya tayo nagpapakulay ng buhok. Hindi tayo pabaya. Kasi nga ang purpose doon, hindi natin gayahin mga Hudyo at mga Kristiyano. Para sa kanilang mga gawaing may kinalaman sa reliyon. Kaya mayroon pa dito sa bilang panghuli mga kapatid, may hadith dito, sinabi na Prophet sallam, Ibn Umar, Nabi sallam, qal, ju'ila rizki tahta dhilli rumhi, wa ju'ila dhillatu was-sagaru ala man khalafa amri. Na inulat ni Omar bin Khattab, Ibn Umar radiyallahu anhu, na sinabi ng Prophet sallam, ang aking ikakabubuhay ay nasa ilalim ng lilim ng aking sibat. At ang kahiyan at pagkababa ay nasa sinumang sumuhay sa aking utos. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya mga kapatid, ito nakakatakot sa lahat. Kapag ikaw hindi na sumusunod sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi nga lalagay sa iyong pagkababa at kahiyan dito sa mundo. Paano na sa kabilang buhay? Sana mga kapatid, meron kayong napulutang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.